Magandang hapon po sa bawat isa. Sa kabila... umaga. Ibig sabihin, gising kayo. Umaga na nga pala, no? Ako yung kasi. But anyway, ang Panginoon po ay napaka-generous, at yung generosity ng Panginoon ay hindi matapos-tapos at hindi maubos-ubos. Kaya nga po, tayo po ay hindi natin kaya na ipagpalit ng Panginoon sa mga bagay sa mundo nito. Hindi natin kaya hindi sumamba sa Kanya. Dahil kung ating iisa-isahin, di ba, may katangang count your blessings, name them one by one. No? Kapag tayo po ay nagka-count ng mga pagpapala mula sa Panginoon, napakarami. Kaya yun po yung nagtutulak sa atin, no? Yun yung nagmo-motivate sa atin to really worship the Lord. At hindi siya sa totoong nakakaintindi noong generosity ng Panginoon. Hindi niya kayang ipagpalit ang Diyos sa ano pa mang bagay sa mundo ito. No? Yung desire to worship Him ay hindi natatapos din, hindi na. Ito pong aralin natin ngayon sa 1 John chapter 3 ay nagpapahayag po ito ng isang present at future na gift na provide po ng Panginoon. Yung isa ipoprovide. Kaya napakaganda po ito. Bagamat tapos na ang Disyembre at tapos na po ang bigayan ng regalo. Sandali, may natanggap ba kayong regalo noong last year? Last December? I hope na masayang-masaya kayo sa mga natanggap nyo. At ito pong aralin natin ngayon ay merong hindi present, pero past na po. No? Naibigay na po ito ng Panginoon sa atin. It was given already by our God. No? At yung isa po, future. Exciting po yung isa kasi future po yun. Ang ganda nung katatanggap mo pa lang ng regalo, tapos sinasabi na agad sa'yo ng giver na may matatanggap ka ulit. Hintay-hintay ka na. Diba? So, exciting po yun, di po ba? Halimbawa, ikaw ay pinangakuan ng tatay mo na pag-graduate mo ng high school, bibilang kita ng motor. Diba? Gusto mo, high school ka na, graduate ka na kaagad. Anak, pag-graduate ka na ng college, bibigyan kita ng kotse. Imagine yung ganong klase ng promise ng galing sa tatay mo. Parang gusto mo katakin yung araw para dumating na yung araw na yon. At ito rin po yung mararamdaman natin maya-maya na. Talagang nanasain mo na dumating na yung araw na yon. Na matanggap ko yung gift. Babasahin ko po ulit itong 1 John chapter 3 verse 1 to 3. Maiksing aralin lang po ito. So napaka iksik na mensahe, pero punong-puno po ito ng pagpapala po sa atin. See what great love the Father has lavished on us. Lavish, no? That we should be called children of God, and that is what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. Dear friends, now we are children of God, yet been made, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, He shall be like Him. We shall be like Him, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So napakaiksing aralin, pero nagpapahayag ng napakagandang kaloob po ng Panginoon. First point po natin, we have received a God-given gift. We have received a God-given gift. Alam niyo po ba yan? That we have received a gift
from God. At ang dito po sa Thompson Bible, NIV, ang ginamit po kanina ay yung lavish, no? Lavish. Siguro doon galing yung salitang sobra, yung lavish, no? Sa NASB version po ay bestowed, no? At sa iba naman ay given. From the Greek word, sa verb word na didumi, no? Or diduken. Ibig sabihin, to give, to grant, or to bestow. Kapag ginamit yung dosis na noun, no? Word ng noong given, ginagamit lang po yung salitang iyon to describe gifts from God. So, nung ginamit po ito, galing doon sa root word na dosis, no? Ang Diyos lang po ang nagbibigay ng kaloob na yon. So, hindi yung kayang ibigay ng tatay mo sa lupa. Itong gift na sinasabi po dito. At ito pong gift na to has been bestowed upon us. Ibig sabihin, given, no? Ibinigay, free. Ibinigay po. And this is a reflection of His great love. See what great love the Father has lavished on us. It was given to us out of love. Out of His generosity, no? Pakisalubo. So reflection po ito nung great love ng ating Panginoon, ano? And what is the gift? What is this gift, no? That we should be called children of God, no? Ito po yung gift na tawagin tayong children of God. Nahawakan ba yun? It's beyond, no? Doon sa material na blessing. Yung tawagin kang anak ng Diyos is a privilege. Ano po? Dati pag tatawag tayo, di ba, inis tayo ng mga kaibigan natin, oh, anak ng Diyos yan, tabi kayo, tabi, kasi masusunod kayo. Di ba, naka-experience ba kayo nung ganong pang-alipusta, no? Pag nalamang Kristiyano kayo, pero nung sa araw, nung panahon namin, may ganon hindi ko alam kung ngayon. Kasi masyado nang hindi halata ngayon yung mga tao, no? Pag Kristiyano, nagtatago, no? Ayaw nilang aminin na Kristiyano sila. Pero nung panahon, talagang kita mo kung saan ka belong na church, no? Talagang, lifestyle, no? Lifestyle. Ngayon, tsaka nung araw, hindi palipat-lipat yung mga ngayon kasi usong-uso na yung kung saan mo feel, no, parang pwede ka na mag-ganon-ganon. Pero nung araw, hindi. Kung saan ka pinanganak at sa malapit na church, diyan ka natatanda. Yung ganon dati, po. Magandang makita po natin yung gift na ito, ay libreng ibinigay sa atin out of God's love. Sino ba tayo? Diba? Pag-isipin natin yung buhay natin, diba? Parang kapangit-pangit naman ang ugali natin. Hindi naman talaga tayo kaibig-ibig. Ang kasalanan, ang dami nating pagsuway sa buhay. Pero, mahal tayo ng Panginoon. Minahal tayo ng Panginoon. When we were yet sinners, Christ died for us. Diba? Hindi pa tayo kapangit-pangit pa natin sa harapan ng Diyos. He sent His Son to die for us. Diba? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala siya kasalanan, pero naging makasalanan siya sa tingin. No? Napataw sa Kanya ang lahat ng dumi natin, ng kasalanan natin. Ganun yung lavish na love ng Panginoon, yung gift na binigay natin, that we should be called children of God.
Are we proud to be called children of God or child of God? So dito po sa Bible, magbasa lang po ako ng ilang mga talata na nagpapatunay at nagpapakita po na tayo nga po yung mga anak ng Diyos. Sa John 1:12, ito ay palasak na sa mga anak ng Diyos. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. To those who believe. If you don't believe God, then Jesus Christ, then you are not a child, and you're not children. We are not children of God if we don't believe Jesus. Sa Romans 8:14, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Are you led by the Spirit of God? Nararanasan niyo ba yung conviction ng Holy Spirit? Every time na hindi ka sasamba, every time na you chose to ipagpalit ang Panginoon sa bagay sa mundo, hindi ka ba nako-convict? Delikado po yun kapag walang conviction. There must be a conviction coming from the Holy Spirit kasi you are children, you are child of God, and you are led by the Spirit of God. Hindi kailanman ililid ka ng Holy Spirit palayo sa Diyos. No? Kapag ikaw ay china-challenge yung paglilingkod at pagsamba mo, palayo sa Diyos, hindi yun Holy Spirit. Si Satan yung may ganung spirito na ilalayo ka sa Diyos, palayo sa mga gawain ng Diyos, mga bagay tungkol sa Diyos, galing po kay Satan, na espiritu po ni Satanas yun. Kasi, as children of God, we are led by the Spirit of God. 2 Corinthians 6:18, and I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Almighty Lord. Galatians 4:7, so you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Tagapagmana. Huwag mong tingnan ang sarili mong mahirap, na dukdukan ka, nasaksakan ka ng hirap. Hindi po totoo yun. Dito sa lupa, maaaring salat ka sa material na bagay kasi tayong mga mananampalataya, listen, kung ano man po yung sitwasyon natin sa buhay, as long as hindi ka nagpabaya, hindi ka naman siguro nagugutom, may tirahan ka naman, may dalit ka naman. Prerogative ng Panginoon kung ano lang yung possession meron ka. Okay? So huwag kang maawa sa sarili mo na ito lang, hindi. Pantay-pantay lang, pare-pareho lang yan. Yung mayaman tsaka yung ikaw na kulang sa pera, parehas lang yun. Yung problema, lahat tayo may problema. Wala namang satisfaction sa buhay nito sa mundo. Diba? Kailan naging sapat ang sapat sa buhay dito sa mundo? Diba kaya nga ang tao, talagang naghahabol lagi. Parang hindi ka napapagod. Habol ka ng habol sa mundo ito. Hindi yan matatapos. Bakit? Pareho lang yan. Pareho lang yan. Kahit marami kang pera, may problema ka rin. The more na marami kang pera, mas maraming nakaasa sa iyo, mas maraming responsibilidad. Eh di ganoon din. Nung wala ka namang pera, wala akong umaasa sa iyo. Walang relax lang din ang buhay mo. Pero nagkaroon ka, parang lumaki lalo yung gastusin, lumaki yung responsibilidad. Napapansin niyo po yun. That's life. That's life. Kaya nga kung anong meron tayo, ayos na yun. Tagapagmana lahat tayo ng kayamanan ng Panginoon. Pag-isipan niyo yun. Philippians 2:15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked
generation. Then you will shine among them like stars in the skies. At marami pa pong iba. No, pagpapatunay, ito po yung mga assurances that those who belong to God, no, meaning those who repent and believe in the Lord Jesus Christ, ay tinatawag na children of God. Are you blessed? Are we blessed? John chapter 3 gives us assurance. Sabi doon, and that is what we are. It's assurance. Ano po? That we are children of God. That's what we are. That's what we are. Children of God. We must be proud to become children of God. Yung happy ka dahil anak ka ng Panginoon. Yes, ang daming suliranin, challenges sa buhay, sa mundong ito. Pero you are a child of God and you must be happy. You must be proud that you are a child of God, no? If not, baka hindi ka belong dun sa family. Kung hindi ka masaya, kung hindi ka proud na the child of God, maaaring baka hindi ka kasama sa family of God. Or hindi mo alam yung gift na to. Alam mo ba na anak ka ng Panginoon? Dapat alam natin po iyon. Kapag hindi, may problema. Dito sa John 1b. Sabi rito, the reason the world does not know us is that it did not know Him. Maaring, kaya hindi mo alam, katulad ka rin ng mga tao sa mundo, na hindi rin nila alam yung tungkol sa Diyos at pagiging anak ng Diyos dahil hindi sila naniniwala sa Diyos, no? Because only the people of the world, no, do not know this. Yung mga walang dinodiyos, yung mga tao sa mundo, ang hindi nakakaalam nito. And if you don't know na ikaw ay child of God, bilong ka kanino? Sa mundo. Kasi they don't recognize yung children of God and even God. Kaya hindi nila alam yung katotohanan ito. Tayo ba? Alam ba natin yung katotohanan ito? And happy ba tayo na alam natin? Diba? Kaya mamuhay tayo as children of God. Hindi yung talunan. Children of God. Mamuhay tayong anak ng Diyos. Hindi yung namumuhay din tayo na parang anak tayo ni Satanas. The way we live, the way we choose life, the way we decide sa buhay para tayong anak ng demonyo. Kasi pag hindi ka anak ng Diyos, di anak ka ng demonyo. Ayusin natin yung mga desisyon natin sa buhay kasi it reflects kung kanino tayo belong. Alright? Children of God ka. Child of God ka. So, mamuhay ka bilang anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, ayaw mo mag-worship. Anak ka ng Diyos, ayaw mo mag-Bible study. Anak ka ng Diyos, ayaw mo ng prayer meeting. Anak ka nga ba ng Diyos? Imposible yun. Yung desire mo is, alam mo yung nasa presensya ng Panginoon, ang sarap-sarap. Pag kumakanta, di ba, parang, Lord, sana wag na matapos to. Di ba? Kasi alam mo, pagkatapos nito, balik ka na naman. Babalik ka na naman doon sa realidad ng buhay. Naku-comfort ba kayo pag nag-worship sa Panginoon? Dapat may comfort. Parang ngayong matapos, di ba? Parang ang sarap-sarap doon sa harapan ng Panginoon. Nag-worship ka sa Kanya. Yung serenity, yung peace, nandun eh. Na alam mo, paglabas mo na naman sa sanctuaryo ng Panginoon, eto na naman. Ang dami-dami na naman challenges sa buhay. Nakakapagod na naman. Kaya pribilehiyo po ang sumamba sa Panginoon.
Kung alam lang nila kung gaano tayo kapalad na merong 2 oras na inilalaan tayo tuwing linggo yung napapayapa yung puso natin. Dahil natatanggal yung isipin natin sa mundo. Nakakapag-concentrate, nakapag-focus tayo sa salita ng Panginoon, sa mga awitin para sa Panginoon. Hindi ba pribilehiyo yun? Na sa loob ng 1 linggo, binibigyan ka ng chance ng Panginoon para mapayapa yung buhay mo, para matahimik ka. Kaya nga lagi niyang ipinapaalala, every time mag-worship kayo, i-focus niyo ang isip niyo sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, humiwalay ka muna sa mundo. Alisin mo muna yung isip mo sa mundo. Kasi pagkatapos na naman ito, sasabak ka na naman. Hindi ka ba napapagod sa buhay mo? O nag-worship ka na, iniisip mo pa rin yung mga problema. Nag-worship ka na sa Panginoon, iniisip mo pa rin yung mga pangangailangan mo. Kawawa ka naman. Ibinibigyan ka na nga ng Panginoon ng pagkakataon, di ba? So, i-grab mo yung opportunity na yun. Pag nag-worship ka, nawawala ka sa presensya ng mundo. Yung isip mo, yung kaluluwa mo, nandun sa presensya ng Panginoon. Kaya hindi mo nanaisin na mag-absent kapag mag-worship. Hindi mo nanaisin na hindi makapag-worship. No? Kasi, iyon lang yung time na totally naihiwalay ka sa mundong to. At nandun ka sa presensya ng Panginoon. Ay, kung pwede nga lang, di ba? Sabi naman, everyday ay pagsamba sa Panginoon. Moment by moment, dapat sumasamba tayo sa Panginoon. Pero, ano naman natin ang reality, di ba? Pag lumabas ka na sa sanctuaryo, wala ka na sa senaryo ng pagsamba. Di ba? Puro isipin na naman sa buhay. Puro mga pressures. Di ba? Assignments, trabaho, di ba? Ang dami-dami. Hindi ka na matapos-tapos sa buhay, di ba? Pero yung pagiging anak mo ng Panginoon dito sa pagsamba, na-exercise mo yun. Nakakapag-focus ka. So, are you happy? Huwag tayong mamuhay na ang tawag doon, children without knowledge. Totoo po yun. May mga anak, kaya maganda nag-aaral tayo nito Kasi may mga anak, hindi nila alam yung mga pribilehiyo nila bilang anak. Anak sila ng Diyos, pero namumuhay sila na parang hindi anak. Kasi hindi nila alam na yung ginagawa pala nila yon ay pribilehiyo pala yun. Halimbawa yung pagsamba na lang. Di po ba? Hindi niya alam na pribilehiyo yun na binibigay sa iyo ng Panginoon na sumamba ka kasi para ma-feel mo na anak ka niya. Nag-isip po tayo, hindi to gawain lang na mailampas o maidaos. Hindi po ganun ang pagsamba. Ang purpose ng Panginoon dito, ay maranasan mo yung pagiging anak. Nakasama mo ang ama mo sa loob ng 2 oras na nag-uusap kayo, nag-aawitan kayo, inaawitan mo yung tatay mo, at tinuturuan ka ng tatay mo sa pamagitan ng salita. Pribilehiyo po yun. Pero may mga anak na walang alam, no? Mga anak na walang alam. Tingnan natin dito sa Jeremiah 4:22. Jeremiah 4:22. My people are fools. Past tense ba yun ng false? Fools. My people are fools. They do not know me. They are senseless children. They have no understanding. They are skilled in doing evil. They know not how to do good. Anong klaseng anak yan? Diba? Sabi rito, mga anak to ng Diyos is mga Israelita po ang tutukoy dito. Mga ano sila, mga lapastangan, hindi nila kilala. Wala silang kwentang mga anak. Hindi sila makaintindi. Yes,
Mas magagaling silang gumawa ng kasamaan kaysa wala silang alam tungkol sa kabutihan. Ganun po yung sinabi ng Panginoon. Pastor, mga ano naman yan? Mga Israelita naman yan. Alam niyo po mga kapatid, dito po sa... Ang tanong kasi, ano ba yung mga lesson ng buhay sa Old Testament? Ano po? Ano ba yun sa atin? Mga Israelita naman yung pinakausap doon ng Panginoon. May sagot po dyan sa 1 Corinthians 10:11. Bakit kailangan pag-aralan pa yung Old Testament? Di po ba? Mga Israelita naman yung kinakausap dyan ng Panginoon. Yung sasabi dyan mga anak, hindi naman yung church. Wala pang church noon. 1 Corinthians 10:11. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us. So, ang kausap na po ni Apostle Paul dito ay ang church, the Corinthian church. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. So ito po yung purpose mga kapatid. Bakit? Yung iba kasi, New Testament lang kami kasi wala, gospel lang in church. Okay na yun. Bakit kailangan pa yung Old Testament? Ito po ang sagot doon. Sinasagot din ng Biblia kung ano yung tanong natin. These are written as examples. Kanino? Sa kanila? Hindi, sa atin. Ano po? Lahat ng klase ng senaryo ng buhay, andito na po. Di po ba? Magbabasa ka na lang at alam mo na yung mga dulo ng mga pangyayari. Ang tao lang kasi, kaya maraming tayong kapalpakan, hindi tayo marunong makinig. Hindi tayo marunong tumingin doon sa, pag ginawa ko to, ito ang, ito ang end result niyan. Ganun din po dito. Sa Old Testament, napakaraming aralin yan. Lahat ng issue ng buhay, ugali ng tao, nakatala na yan dito. Ang problema, challenge natin na baka iba naman yung mangyari sa akin. Hindi po. Lahat po nakatala na po yan dito. Kaya nga po isinulat to para maging example na natin na huwag nating ulitin yung mga pagkakamali nila kasi dahil sa pagkakamali nila, eto yung nangyari sa kanila. Di po ba? Parang rin yan, sakit. Karamihan, di po ba, sasabihin, ay, mana ko yung sakit na yan sa nanay ko, sa tatay ko. Alam ba, diabetes. Alam mo na palang may diabetes yung nanay mo, kung makakain ka ng asukal, wagas. Kung makapag-milk tea ka, wagas. Tapos sasabihin mo, mana, hindi. Hindi ka natuto. Kaya yung nanay mo, may diabetes kasi ang hilig niya sa sweets. Mahilig talaga siya sa asukal, sa matatamis. Kaya na-diabetes siya. Kung ayaw mong matulad sa kanya, di iwas ka na sa mga sugar. Nakuha po natin. Ganun lang po yung buhay Pag hindi tayo natuto at hindi natin pinag-aaralan, kaya ang end result lagi, ganun pa din. Sasabihin, gayang-gaya, manang-mana sa nanay, manang-mana sa tatay, ginaya talaga natin. Meron talaga na mga sakit na talagang merong magkakapatid, pare-pareho yung lungs yung sakit nila Hindi naman sila nigarilyo, hindi naman pero namatay sila lahat sa sakit sa lungs. Yung sakit sa lungs. May ganun po talaga. Pero yung mga bagay na dapat nating matutunan, dapat natutunan natin. 2 Timothy chapter 3, 7, Sabi, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. So aral naman ng aral, pero ba't hindi pa rin kilala ang Diyos? At hindi pa rin
alam yung mga gawin ng Diyos. May problema. Parang, mechanical lang ang lahat. Problema po kasi yun yung pagiging mechanical. Parang may laos na lang. Kasi bilong ako sa DCF. Ano ko na yan? Kaya, gagawin ko yan. Diba? Pero, ikaw ba ay nagkakaroon ng pansariling pag-iisip tungkol sa spiritual mong buhay bilang lingkod at anak ng Panginoon? Kaya po mahalaga pa, mga kapatid, yung discipleship. Napakahalaga po yung discipleship. Kasi, dito tayo tinuturuan na po. Kaya nga ang utos ng Panginoon, di ba? Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And what? Teach them to obey all that I have commanded you. Anong pagkakaiba ng mentoring sa discipleship? May panoorin niyo yung Forge. Ano yun? Mentoring. Ay, discipleship din, pero more on mentoring po siya. So, anong pagkakaiba ng discipleship sa mentoring? Parang pareho lang, di po ba? Sa mga churches, ayaw gamitin yung discipleship, makaluma daw. Ayaw ng salitang discipleship, mas ginagamit nila yung mentoring. Pero alam niyo po ba, may pagkakaiba po ang dalawang yun. Ang discipleship is ang model, si Jesus Christ. Ang mentoring, ang model, yung nagme-mentor. Kung i-mentor ko kayo, gagawin nyo akong model, kung anong ginawa ko sa inyo, gagawin nyo rin sa iba. Parang pay it forward. That's mentoring. Pero kapag discipleship, ang model natin lahat, yung mentor, ay yung discipler, tsaka yung dinidisciple, ang model, si Jesus Christ. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Kaya basically, ang discipleship, ang focus niya is the life of Christ. The Word of God. Sa mentoring, more on life lesson ng buhay. Na-experience ko to. I-share ko yung experience ko sa iyo para huwag ka na tumalpa. Ito yung ginawa ko. Gawin mo rin to. Nakita niyo yan? Pag discipleship, ito ang ginawa ni Jesus Christ. Basahin natin. Ito yung model ko, si Jesus Christ. Ikaw, maging model mo din si Jesus Christ. Nakita po natin yung pagkakaiba ng discipleship natin. Pero sa mga churches, ayaw nang gamitin yung discipleship para huwag na yun. Terminology lang. Hindi po. Magkaiba po sila. Kasi magkaiba po sila sa modeling. No? Ang model ng mentoring, yung mentor. Ang model ng discipleship, si Jesus Christ. Kaya nga, ako as a disciple, ang loyalty nyo, hindi sa akin. Ang loyalty niyo dapat kay Jesus Christ. Kasi as a disciple of Christ, mawawala din ako, mamamatay din ako as bilang disciple. Kung ang loyalty mo nasa akin, sa pastor, pag namatay ako, diba? Manghihina ka. Ang loyalty natin bilang mga disciple ni Jesus Christ, si Jesus Christ, ang loyal tayo kay Jesus Christ. Kasi pag loyal ka kay Jesus Christ, kahit saan ka makarating, itutuloy mo pa rin yung pagiging anak ng Diyos. Lahat ng pagsamba, paglilingkod, gagawin mo pa rin yan kasi hindi ka loyal doon sa pastor. You respect the pastor, yes, pero yung loyalty natin lahat, dapat na kay Jesus Christ. Kasi kapag ang loyalty natin na kay Jesus Christ, pag pumalpak si pastor, at ang loyalty mo na sa pastor, basag na. Sira na ang pagiging, ang Christian life mo. Isod ka na. Ihinto ka na.
Pero kapag loyalty mo na kay Jesus Christ, kahit anong mangyari, depende sa anumang sitwasyon ng buhay, circumstansya ng buhay, you will continue to worship and serve the Lord. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Kaya napakahalaga po ng discipleship, mga kapatid. Kasi ang itinuturo sa discipleship is the Word of God. Ang model ay si Jesus Christ. Jesus Christ Himself. Ang minumodel, no? Siya mismo ang minumodel natin. Kung samahan mo ng mentoring, yung discipleship, walang problema. Pero kung focus ka sa mentoring lang, doon nagkakaproblema. May isang henerasyon na hindi tinuruan. Sa Job chapter 2 verse 10. At pag binasa mo yung chapter 2, merong henerasyon na hindi naturuan ng salita ng Diyos. O hindi ipinakilala ang Diyos. At dahil doon, naging kawawa yung henerasyon na yon. Alam mo yung buhay na walang Diyos? Yung ngayon, yung nangyayari ngayon, yung lawlessness sa mundo, may shiner yung aking bilas pa, bago nag-iwahiwalay ng bagong taon. Sabi, Pastor, pakisama sa prayer ang Korea, ang South Korea. Bakit po? Kasi nagkaroon ng ang mga leaders namin sa Korea. At nalaman nila, matatanda na lang ang nagsisimba halos. At least sa Seoul. Lalo yung mga city, K-pop ang sinasamba ngayon. K-pop ang sinasamba ngayon. Wala nang interest yung mga young people sa pagsamba. Wala silang interest sa Diyos. Kasi ang interest nila nasa K-pop. Imagine yung henerasyon na yan. Ano kapalit nun? Lawlessness yan. Maraming, hindi ko ma-imagine, yung mga anak nyo, yung mga batang yan, kapag walang discipleship. Imagine yung tatahakin nilang era ng buhay. Kawawa. Ang hirap. Kaya yung mga magulang, disciple niyo yung mga anak. Nasa panahon tayo na matatanda na lang yung nasa church. Hindi ko pa nakausap yung friend kong Koreana. Kung sa kanila, gano'n na rin. Pero yung po ay isa sa mga dapat ipag-pray sa Korea. Kasi alam niyo yung Korean, di ba mga ano sila, yung pagdating sa prayer, ang iingay nga nila, di ba? Pag sinabing Korean prayer, sabay-sabay yun. Talagang plead yun, nagpi-plead sa Diyos. Noong 90s. 90s, no? Talagang sikat na sikat ang Korea. Pagdating sa mga revival, matindi. Ngayon, hindi na po. K-pop. K-pop ang sinasamba. Kaya tayo, at least dito, di ba, ang BHY may mga plano pa na salamat sa BHY, no? Salamat sa inyo na nagpupursige pa rin kayo to affect, to influence the young people in your community. Imagine kapag wala yung salt and light sa community. Kahit balita ang DCF, meron tayong desire na maging salt and light. Kaya nga ini-strengthen natin yung fellowship. Wow! Kalalakihan, kabataan. Kasi tayo ang inilagay ng Panginoon dito bilang mga salt and light. Pag pinabayaan mo yung henerasyon na yan, na hindi sila na-disciple, mangyayari sa atin yung nangyayari sa Korea. Ang mga may panahon na lang sa pagsamba at pagpunta sa church, mga matatanda. Pagpunta tayo, tayo na lang yun. Pero salamat dahil nakakita pa tayo ng kids dito. Kahit dalawa lang yan. Pero pwede silang mag-influence sa iba nilang kaibigan.
pagdating ng araw. Nakikita niyo po yung senaryo ng buhay ngayon. Ito na po tayo mga kapatid. At mapalad po tayo kasi may nagtuturo pa ng salita ng Lord. Meron pang inilalagay ang Panginoon ng mga salt and light sa community. Imagine kung wala ang DCF dito. Wala yung ibang mga churches dyan. Ang klaseng community magkakaroon ng pulyan. Lawakan po natin yung pagtingin po natin sa presensya natin sa lugar na ito. May dahilan po ang Diyos. Okay po. Punta na po tayo dun sa another gift. Future po ito. Kanina, we have received a God-given gift. Yung pagiging child or children of God. Second is, we will receive another God-given gift. Sa verse 2. Panghuli po ito. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Ito po yung second gift, yung future gift na matatanggap po natin. No? Ano po yan eh? Yung sabi ko sa iyo kanina, parang pinangakuhan ka ng tata mo na pag-graduate mo, bibigyan kita ng kotse. Di ba? Parang gusto mo na ka-graduate, motivated kang mag-aral. Yung gift po na ito is an extension of the first gift, the assurance. Yung una is the assurance that you are a child of God. And the second po is futuristic po ito, future po. That we shall be like Him. Ito po yun eh. Ito po yung future gift, that we shall be like Him. Eh kung mentor yan, that you shall be like Pastor Joel. Hindi. Ang sabi ng salita, that you shall be like what? Jesus Christ. We shall all be like Jesus Christ. He is our model. He is our model. Ito po yun mga kapatid. For we shall see Him as He is. Tapos ito rin po tayo mga kapatid. Ang sarap basahin nito. Pag nalulungkot ka, basahin mo lang itong talatang to. 1 Corinthians 15, verse 51 to 58. Pag medyo nadidiscourage sa buhay, at kahit natanggap mo na yung first gift, di ba minsan malamya ang buhay kahit may first gift na. Puntahan mo yung second gift, the future gift. Verse 51. Hindi ito nabibili. Simula ko sa 50. 1 Corinthians chapter 15, verse 50. I declare to you, brothers and sisters, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, sabi ng talata, listen. I tell you a mystery. We will not all sleep. Naku, mulaga tayo nito. Hindi tayo matutulog. Hindi, kamatayan to, kamatayan. But we will all be changed. Wow, may pag-asa ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. We will all be changed in a flash, in a twinkling of an eye, pag-isap mata. At the last trumpet, for the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable. Hindi na bubulok. And we will be changed. Ang gwapo ko na, mapapalitan pa pala. Di ba? Ang ganda ko na, mapapalitan pa ng imperishable. Kasi ito, mabubulok to. Gano'ng kaganda, mabubulok ka rin. Lahat tayo mabubulok, babaho. Pero ang ipapalit ng Panginoon, ito po yung second gift.
future gift natin. Verse 53, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Napapagod ka ba sa buhay na to? Wag! Your labor is not in vain. Kahit makatira-tira ka na sa church, kagagawa ng mga gawain ng church, kapapractice, your labor is not in vain. Because one day, you will receive the future gift. And that gift is an imperishable gift, is an immortal gift. And you will be changed. Yung katawan na lumalampas sa pader, yun. Yung katawan na hindi nabubulok. Wow. Diba? Kung paano mong nakita si Jesus, ay ganun, nakita nila umakyat si Jesus, yung katawang yon, nung nagstay ang Panginoon ng 40 days sa lupa, the same katawan ang ibibigay sa atin. Nawala ka eh, no? Ngayon, ang tanong, habang hinihintay po natin mga kapatid, yung gift na yun, yung future gift, anong dapat po natin gawin? O gusto mo lang ma-receive agad yun? Hindi pa rin. Sabay-sabay. Kahit mauna kang mamatay, hindi pa rin. Sabay-sabay kasi yun. Ibibigay. Hindi yung pagdating mo doon, meron ka ng katawan. Malutang-lutang ka lang doon. Casper. Parang si Casper. Punta ka na. Ini-enjoy mo lang yung ano, no? Kasi kaluluwa ka nga eh. Kasi hindi nakilala si Casper. Hindi. Sorry. Hindi ba nila kilala? Kilala pa, di ba? Friendly ghost. Tayo, ghost na lang nun. Di ba? Pag namatay tayo, ghost na lang tayo. Pero sa langit tayo. Nasa Panginoon. Pero, hinihintay pa rin natin yung glorified body. Kasi sabay-sabay mong ibibigay yun. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 15. Tapos kapag, di po ba may rapture? O dun, natatanggap na yon. Sabay-sabay. Sa second coming, pagbalik natin sa mundo, andun na yon. Meron na tayong glorified body. Di po ba? Pagbaba ng Panginoong Jesus sa second coming, kasama yung saints. Tayo po yun. At mamumuhay tayo for 1,000 years sa lupang ito. So, magbalik-bayan tayo. Hindi pa po. Hindi pa. Tapos, for 1,000 years, ito pa rin yun. Tapos, darating yung time na ito pong mundong to, kasama ng demonyo, papunta na doon sa impyerno, at darating na po ang new heavens and new earth. Na iyon po yung pangwalang hanggang tirahan natin. Nakalimutan. So, anong gagawin natin habang naghihintay? Hindi po natatapos doon mga kapatid. May gagawin po tayo. Verse 3.
all who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. So, ibig sabihin, nagpiprepare po tayo ng ating mga sarili. Purifies, hagnesei o hagnos means clean, pure, sacred, no? It's a condition prepared for worship. Patuloy tayong nagpapalinis, nagiging malinis dahil ang pupuntahan natin is a holy place. Alam niyo po yung kaya nga may preparation, 'di ba? Ang message natin nung first Sunday yata, yung guard your steps, no? Ibig sabihin, how to approach God. Kaya nga may preparation, no? May preparation sa worship. Diba? May preparation sa worship, sa prayer, saka sa mga in making promises, may mga habilin po sa atin. Kasi po, practice po yon. Dito po sa pagsamba natin, ito po yung practice ng pagharap sa Diyos. No? Sinasanay tayo na kapag haharap tayo sa Panginoon, nasain ang puso natin na tayo po'y purified, malinis, holy sa Panginoon. Kasi, pagdating sa langit, holy yun. No? Kaya nga sabi ng talata, purified, all have this, who have this hope in Him, purify themselves, just as He is pure. Ito po yung gagawin natin, ginagawa natin, habang tayo po ay naghihintay. So, ibig sabihin ng hagnos, no, it refers to things that are uncontaminated, undefiled from sin, not mixed with guilt. Kaya nasabi sa Philippians chapter 4 verse 8 and 9. Chapter 4 verse 8 and 9. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Kaya po may habilin sa atin na ganito, dahil habang naghihintay tayo ng future gift, yung imperishable gift, prepare na tayo ng Panginoon sa pagharap sa Kanya ng pangwalang hanggan. Bakit tayo kailangang mag-remain pure as John admonished sa atin? Because God is pure. Because He is pure. He is holy. Leviticus chapter 20 verse 26, you shall be holy to me, sabi ng Diyos. You shall be holy to me, for I, the Lord, am holy, and have separated you from the peoples, that you should be mine. We are children of God. Niligtas na tayo para maging Kanya. So, ang hinihingi sa atin ng Panginoon, we must be holy, for He is holy. Let's pray. Panginoon, salamat sa maiksing paalala sa amin, pero punong-puno ng pangako, Panginoon. Yes, yung unang gift na tanggap na po namin, Panginoon. We are so thankful for that gift, Lord. Kaya po kami nag-i-enjoy sa pagsamba, Lord. Dahil privilege po ito ng child of God, ng children of God. At kami po ay bahagi ng mga anak kong pinili, Panginoon, para maging worshiper mo, Panginoon. And pribilehiyo po na makasamba po sa inyo, Panginoon. Makapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat may future gift pa, Panginoon. Imperishable gift, immortal gift na ipagkakaloob ka sa amin, Lord. And excited po kami, Lord, na ma-receive po ito, Lord. At alam namin, napakalapit na, Panginoon, ang araw na yan, na ibibigay niyo na po sa amin yung immortal gift, imperishable gift na ito, Panginoon. At sana na po, Lord, dumating na po kayo para maranasan na po namin ito at matanggap na namin yung gift na ito. Alam namin, hinog na rin ang mundo, Panginoon. At
Tunay po na kapag tinitingnan po namin ang mga nangyayari sa kapaligiran namin, ang kawalan ng interes sa iyo, Panginoon, ng mga tao, ang mga sakuna na napakatitinding sakuna, Panginoon, lawlessness sa mga tao, Panginoon, crimes, evil things, evil doings, laganap na Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil hindi naman natatapos ang buhay namin sa ganito. Isang araw, Panginoon, we will all be changed, Panginoon. Tatanggapin namin ang immortal body. At maglilingkod kami, sasama kami sa iyo eternally. Maraming salamat po sa pinanghahawakan naming mga pangakong ito, Lord, na kung paanong tinupad mo yung mga nauna, ikaw yung Diyos na nangako at matatanggap din po namin ang pangalawa. Marami pang nakalaan sa amin, Panginoon, kung alam lang ng mga anak mo ang inilaan mo sa kanila, ay tunay na hindi kami magsasawang magpuri, maglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na magawa ang kalooban mo. Tulungan mo kami na maging faithful sa iyo, Panginoon, habang naghihintay po kami. Alam namin ang kaaway ay walang hinto para ilayo kami sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo kami sa mga desisyong ginagawa namin sa araw-araw. Sa mga pagtatangka ng kaaway, tulungan mo kami, Panginoon, na manatiling tapat sa iyo. Purihin po kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa mensahe sa amin. In Christ's name we pray.